natin ating mga Bible. Buksan po natin sa Romans chapter 1. Okay, so salamat sa Panginoon sapagkat narito po ako ngayon sa inyong harapan at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Opportunity na makapag-share ng gospel at nawa ay patuloy niyo sa aming panalangin yung gawain sa Jasira. So, nawa ay magpatuloy yon sa yung gawain doon. Lumalago po siya, yung pamilya doon ng mga Relox. So, sama niyo po sa prayer. At every Friday, mayroon kaming gawain doon sa Jasira ng around 8 o'clock ng gabi. So, ngayon nandun po sila sa Ras Al Khaimah, naka-attend po sila ng gawain doon. So, sama niyo po yan sa panalangin. Okay? So, Romans chapter 1, verse 1 up to 7. So, tumayo po tayong lahat. Tayo po'y magbasa ng Bible. Basahin po natin ang salitan. Ako po magbabasa ng verse number 1. And sundan niyo po sa verse number 2 at sa verse number 7. Sabay-sabay po nating basahin. Amen? So, Romans chapter 1, verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Altogether, verse 7, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Let's pray. Maraming salamat po sa oras na ito na binigyan niyo po sa amin. Salamat po sa opportunity na kami po, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo sa oras na ito. Salamat po sa lugar na ito na kami po, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lugar na ito na meron po nagsuko ng buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo pong mga bagay na ginawa niyo sa amin. Salamat sa kaligtasan, Panginoon, na ginawa niyo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon. Nalayan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos mo, ang pangungunan niyo po sa bawat isa sa amin, at maliwanagan po kami sa iyo po mga salita na nais mong iparating sa buhay na po ng bawat isa sa amin. Busan niyo po aming mga puso, aming mga pakinig, at nawa po, Panginoon Diyos, ay ito po, Panginoon, ay magamit namin sa pang-araw-araw na aming ginagawa bilang isang mananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin dinadalain, binabalik po lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus namin po, Panginoon, at tagapagligtas. Amen. Okay, so salamat po sa Panginoon at makikita po natin din yan sa ating pag-aaral is Apostle Paul is ang sumulat po nito sa mga taga-Romans. So the book of Romans tell us about what is true righteousness and how to have it. Okay, now what is true righteousness and how do you obtain it? So dito sa binasa natin ay makikita natin niya si Paul is the end of this third missionary and journey and is now a turning point in his ministry. He has a 3 missionary journey, planted churches in Judea, in utmost part of the earth, and Paul's wants to continue to preach the gospel. Where Christ has not been named, the Lord Jesus Christ has led him to focus on Spain. Sabi doon sa tinatawag na Romans chapter 15 verse 24, no, sabi niya doon, so he planning to journey to Spain, and on the way to Spain is Rome. So he plans to stop at Rome on the way to Spain. No. Okay? So sa chapter 1, makikita natin yan is to be a spiritual blessing to them, to try to help them and strengthen them in the faith.
but also to be brought on my way by you to be kind of help on his missionary journey to Spain by the Roman believers. But first, you want to visit these Romans believers and help them to live for Christ. No. So, makikita din po natin dyan mga kapatid, sinasabi po dyan sa Romans ay Romans chapter 1 verse 16 to 17. Sabi niyan, to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek, revealed from faith to faith, the just shall live by faith. So kaya ito ang ginagawa ng Diyos, yung kaligtasan ay gawa ng Diyos. No. Salvation is God's work. Hindi natin trabaho ang magligtas. Ang trabaho natin is to share the gospel sa iba. No, magbigay tayo ng trust sa iba at kung i-refuse man nila 'yon, nasa kanila 'yon. Trabaho natin 'yon. Magbigay ng tinatawag ng leaflet patungkol sa salvation, 'yun yung trabaho natin. Pero yung trabaho ng kaligtasan, nasa Diyos po 'yon. No, mga kapatid. So we need to share the gospel. Kinakailangan natin gawin 'yon bilang isang mananampalataya. Mga kapatid, because meron tayong identity sa ating buhay eh. Tayo bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Lahat ba rito merong Emirates ID? Meron ano? Lahat tayo. Baka meron ditong wala, mga kapatid. Lahat naman meron. Tama po ba? Ha? Visit visa. Kasi yung ID, yung nagpapatuloy niya na identity na ikaw ay tinatawag na residency. No. Okay? So, dito sa ating binasa kanina, sa Romans chapter 1, ay makikita po natin dyan, if you save, you should be a living sacrifice for Christ and serve others. No. Bilang isang liligtas at nakakilala sa Panginoon, kinakailangan din nating mag-serve sa iba. No. So dito sa binasa natin in Romans chapter 1, they have Paul's greetings of the salutation. Romans chapter 1 verse 1 to 7. So makikita natin, nakikita niyo dyan sa verse number 1, is start with fall and ends in verse number 7. Sabi niya dan, to all that be in Rome. So, ibig sabihin yan yung greetings. Di ba, bilang tao, pagka tayo ay gumagamit ng words, or for example natin sa mga email, di ba, nagsasaad ng pagbati. Yung hindi ba bigla-bigla ka na lang magme-message. Meron kang greetings na isinasaad doon sa email. Di po ba? Kahit man doon sa WhatsApp, sa Messenger, nagsasaad ka ng good morning. Di ba? Kamusta po? Meron ganon. So, tayo bilang tao, pag tayo ay tinatawag na nakakilala sa Panginoon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, actually, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay manginginom po tayo. Hindi lang po manginginom, marami pong kalokohan akong ginagawa bilang isang tao, kahit sa iba. Sabi ko nga, nung panahon ko, nung kami nasa sa lugar namin, wag na wag kayong papasok pagka malaking sasakyan ng dala nyo. Butas gulong. Ganyan po yung aming ginagawa bilang yung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Yung mga barkada ko, nag-uumang kami ng tinatawag ng pako nilalagay namin sa dito, yung sa tansyan, tawag namin diyan.
So, inuumang namin yan, makikita na, tuwan-tawa pa kami pagka yung sasakyan nasa garage. Binubulkanize yan eh. Bubulkanizing. Tinatawanan pa namin. Ganon yung aking attitude, mga kapatid, nung hindi pa po ako na, hindi lang po yun. Marami pa po akong gustong ikwento sa inyo. Pero mamaya na lang. Ibig ko po sabihin, marami po akong kalokohan at manginginom. Pero one day, nakarinig ako ng gospel. Nakarinig ako ng salita ng Diyos. And to make it short, when He got to save me, kahit pa paano binago ng Diyos yung buhay ko. Hindi ko po sinasabing totally 100% na ako po ay talagang hindi nagkakasala. At least, binago ng Diyos yung aking buhay. Not only that, no, itong Bible, sabi ko nga ulit-ulitin ko, ginagawa po namin yung paraphernalia. Yung ibinabalot namin yung marijuana dito. At yung isang kasama ko, naalala ko, may pinilas siya. Sana nakakilala din siya sa Panginoon. Pinilas niya yung isang page, isang ganito, at nirolyo niya yung marijuana. Hindi ko akalain yun. Pero salamat sa Panginoon, God saved. Binago yung buhay ko ng Panginoon, ilalis tayo doon. No, hindi na tayo magiging manginginom now. Opportunity na kagaya nito na hindi ako karapat-dapat pero nakapagsalita ako ng Word of God. So dito sa Romans chapter 1, so ang title po nating pag-aaralan is The Lord Jesus Christ Changed Our Identity and Daily Life. So the Lord Jesus Christ changes or changed our identity and daily life. So the gospel of God changes identity. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, ay nakakapagpabago ng tao, no, ng kanyang pagkakakilanlan. Amen? So dito Paul begins with the standard pattern for an ancient corresponding or writer addresses greetings and thanksgiving, and Paul is spun to give an exhortation or truth turned into a prayer for them. So kung makikita natin dyan, yung shortest or short theme ng gospel or ng Romans is about the gospel of God's righteousness. Okay? God is righteous. No, declare everyone righteous who believe in Jesus Christ. Diba? Amen? So, number one, kung makikita natin yan, Christ makes some into full-time ministry of the gospel. Alam nyo, magpasalamat tayo, meron nagsuko ng buhay sa sadya. Diba? Anong silbi ng ganda ng church natin kung wala namang nakakakilala sa Panginoon? Hindi pa tayo pwedeng tayo-tayo lang. No, hindi habang 1 year, 2 years, tayo-tayo pa din. Kinakailangan merong uupo dyan sa bakante na yan. Sino ang gagawa niyan? Yung sa labas? Tayo dapat gumawa nun. We need to spread the gospel, mga kapatid. No, kinakailangan nating magtrabaho sa Panginoon. And we need to make some into full-time ministry of the gospel. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong magtrabaho. Ibig sabihin, bigyan nyo ng panahon, ng oras, yung paglilingkod sa Diyos. Diba? Huwag tayo maging busy sa trabaho naman. Puro trabaho na lang, hindi na tayo nagme-ministry. Diba? Ay, siya na lang. Kasi, available naman siya. Habang nagkaroon pa ng turuan. Isira mo na. Diba? So, kung alam mo, kaya mo, gawin mo na. Amen? So, Romans chapter 1, verse number 1, sabi po dyan ni Paul, sa Romans, sabi po dyan, sa Romans chapter 1, verse 1, Paul, a servant of God, of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So, he called is separated. He called and separated, set apart in full-time ministry. Gospel ministry, mga kapatid. He called a servant, a slave. No will of his own. Ibig sabihin,
mga kapatid, walang sariling pagkatawag o tinulak sa full-time ministry, ha? No? Amen? Si Pastor Chick, alam ko talagang magkakasama kami niyan eh. Alam niyo naman, di ba, nagkasakit siya. No? Ayaw din niyang pero tinawag ng Panginoon eh. Di mo ba? No? Baka may tumulak. Wala naman, di ba? May calling talaga siya, mga kapatid. No? Amen? So, he is totally living, dapat yung isang tinatawag na he totally living for his master. So, bilang isang tinatawag na lingkod ng Panginoon na gumagawa sa Diyos, we need a totally living for His Master. Ibig sabihin, sa bawat isa sa atin, hindi mo ginagawa para sa iyong sariling kagustuhan. Naiintindihan niyo po ba? Medyo alog natin. Sa bawat isa sa atin, hindi mo ginagawa para sa iyong sariling kagustuhan. Kinakailangan natin, ma-please natin ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Again, mga kapatid, wala pong tinatawag na sariling pagkatulak o tinulak. Kinakailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. No. Example ko lamang po niyan, no? Yung aking binan, si Nanay Alice, tatrabaho sa Barin eh. Nag-full-time in the ministry, nag-work sa Bahrain, si Nanay Alice, doon totally, nahanap niya yung kalooban ng Diyos doon sa lugar na yon. Not only that, sila Annalyn, maliliit pa yan, 3 silang magkakapatid. No, wala na yung kanilang tatay, maagang kinuha ng Panginoon, no. At para makatuwang para sa tinatawag na pagpapalaki sa kina-Annalyn, na wala na po yun. Pero yun yung pagkatawag ng Panginoon sa Kanya. So makikita nyo, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Hindi sila pinababayaan. Kailanman, ibig sabihin, kahit papado, hindi sila nagkukulang. Nagpo-provide ng Panginoon. So, ibig sabihin, may oras So, Paul separated or set apart for the gospel of God. Paul was a servant of God and called to be one of the unique apostle. Eyewitness of Christ, the Apostle Paul. Resurrection, sent out to proclaim that reality and empowered with special miraculous sign and apostolic authority. Kaya kung magse-search po tayo, no, wala na po tayong makikita na kagaya ni Apostle Paul. No, wala na po. Siguro maaaring kagaya ni Brother Albert, may makikita pa tayo. Pero yung kagaya ni Apostle Paul, wala na po. Wala na po, mga kapatid. Pero ang Diyos, patuloy pa rin siyang tumatawag na mag-full-time sa ministry. Para mga kapatid? Para magamit sa kanyang ministeryo. So to be full-time servant of Christ and set them apart for the full-time ministry of the gospel, yung ministry of a servant is a banistave. Ibig sabihin, isang alipin. Isang taong nagbibigay ng sarili sa kalusuhan ng iba. Yan po yun. Yung bang nakatuon sa iba sa pagwawalang bahala sa sariling interes. Yan. Yung servant na they cannot take advantage sa iba. No. Amen? So, what do we need to be a full-time ministry? Ano yung kailangan? Romans chapter 1 verse number 5, sabi ng Bible dyan, Romans chapter 1 verse 5, by whom we have received grace and apostleship
for obedience to the faith among all nations for his name. Grace and apostleship. Ibig sabihin, special calling. And you receive grace. No. Bakit tayo nakaka-receive ng grace for the special calling? Para hindi ma-please ang tao, but to be set apart for the gospel of God. Doon sa verse number 1 ng Romans chapter 1. Ibig sabihin, to be set apart means the gospel is very important. Napakahalaga po mga kapatid. Kasi di ba, wala nang ibang truth. Wala na pong ibang truth kundi sa salita lamang ng Diyos. That is the Bible. Kung ito ay hindi mo pa paniniwalaan, hindi ko alam kung paano. Napakahirap. No. Kasi tingnan mo, kung ang gospel is not very important at kung wala ang gospel, sigurado hindi natin alam yung kahihinatnan ng buhay natin. Maaring magkaiba yung experience natin, mga kapatid. Yung pinagdaanan mo sa pinagdaanan ko. No. Pero kung pinagdaanan mo yung pinagdaanan ko, mga kapatid, masasabi mo na God is grace sa buhay mo. No. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So, kaya salvation is personal. If you are not accept the gospel right now, I'm sorry, you're going to hell. No. Amen? At pagka naman tinanggap mo ang gospel, you go to heaven. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, sarili mong tagapagligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. No, amen? So the gospel is change. Kung sino tayo, kayang baguhin ng Bible o ng Diyos ang tao, mga kapatid. Hindi ko kayang magpabago ng tao. Mahirap po, mga kapatid. Pero ang salita ng Diyos at ang Panginoon ang pwede lang makapagpabago sa tao. No. Amen? So, may ilan, di ba, sa atin, may ilan na mataas ang pinag-aralan, maganda yung posisyon sa trabaho, yung iba titulado, let's say a professional. No. Huwag nating kalimutan, this is not ultimate identity. The ultimate identity is Christ has changed our identity and our life. No. So, para maging full-time sa ministry, requires God's calling and His special enabling, mga kapatid. No. Okay? And number 2, pangalawa, the gospel of God is about Jesus Christ and what He did. The gospel of God is about Jesus Christ and what He did. Verse number 1. So kung makikita nyo, what is the source of the gospel? God. Yeah? No. It's not man invention. It is from God. No. Verse number 2. Sabi niyo dyan, what is the gospel in the Old Testament? Sa verse number 2, sabi niya, dito, by His prophets in the Holy Scriptures. Sabi niya, verse 2, which He had promised before by His prophets in the Holy Scriptures. So, what the Holy Scriptures referring to? Romans ba yan? 1 Peter ba yan? Revelation ba yan? Hindi po. Ang sabi ni Paul, God promised the gospel before by His prophets in the Holy Scripture. So, it's referring to Old Testament. So, the gospel is mentioned in the Old Testament. Right? Now, in verse number 1, ang sabi ng Bible, verse number 3 pala, sorry,
verse number 3 and 4, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So the content of the gospel, so nakita natin yung source of the gospel, this is God, right? The relation of the gospel to the Old Testament was promised before by prophets. And what is the content of the gospel? The content of the gospel, it is rules that you should or not do. So is the gospel's rules. Ngayon, what is the gospel about? Ano yung sinabi doon sa verse number 3? Di ba? So concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Sa verse number 1, gospel of God connected to verse number 3. Concerning his Son Jesus Christ our Lord. So malinaw. Di po ba malinaw po na ang gospel of word of God is good news para sa tao. No, ngayon, pagka kayo ay may kakausapin, no, gusto nyo ng tinatawag na tulungan na siya ay magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan, tell the truth about the person of the Lord Jesus Christ. Amen? No. Okay? So Jesus Christ or Jesus as God's Son, Jesus Christ, anointed one of Messiah, is our Lord forever believer. And Jesus is your Savior, and Jesus is your Lord. Amen? And verse number 3 tell us, sabi niya dyan, he was made of seed of David according to the flesh. So, ibig sabihin, he is human. The Lord Jesus Christ is nagkatawang tao. No, si Kristo, especially in the line of David. No. Okay, sa verse number 4, sabi diyan. Ang sabi po ng verse number 4, and what? Declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Okay? So sa verse number 3 is talk about humanity, deity. He became a man. Verse number 4, not saying he became, ang sabi diyan, declared to be Son of God with power. How? Mga kapatid, how? By, ang sabi ng Bible, by the resurrection from the dead. Ibig sabihin, mga kapatid, publicly displayed, publicly declared na itong si Jesus Christ, na ating Panginoong Jesucristo, namatay because He is a man, God, and the Son of God. Verse 4, according to the Spirit of holiness. Amen? So Spirit means refer to Christ's own Spirit or to the Holy Spirit. Amen po ba? No. Amen. And then, pangatlo, mga kapatid, believers are called to be, or believers are called to belong to Christ for Christ's name's sake. Believers are called to belong to Christ for Christ's name's sake. Verse number 5, sabi diyan. So, verse number 5, sabi ng Bible diyan, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. So, full-time minister receive grace and apostleship sa paanong layunin, kapatid? Sa paanong layunin? For obedience to the faith among all nations
for Christ's name. Di ba? No. So tayo bilang nagmi-ministry, tumutulong tayo sa tao for obedience to the faith. Kaya tayo nag-i-invite, di ba, ng mga hindi pa mananampalataya. Gumagawa tayo ng mga programa para sa kanila to invite, no, to obey faith, or to obey the faith, to obey the gospel. And after nun, pag sila ay nag-stay, lumalago sila and they become a Christian. No. Sa pagkatapos na sila ay maging Kristiyano na, meron silang pananampalataya to obedience to follow. No, kaya nga dapat sa pagsunod sa pananampalataya, yung pag-worship hindi na dapat issue sa Kristiyano. Amen? No, mahirap nun. Nandito ka na nakatira, nalilate ka pa. Mabigat yun. No, di ba? No, yung pag-worship as a Christian, bilang identity as your Christian, hindi na issue yun. Diba? May labahin sa bahay. Aba, edi iwan mo muna. No. Di ba? No. Amen? Hindi na issue yun, mga kapatid. So, we are to bring the people to be believing or obedience discipleship or disciples of Christ among all nations for the sake of His name. No. Tatanungin ko kayo, bilang isang Kristiyano, bakit tayo nagsishare ng gospel? Naiintindihan niyo ba yung ginagawa niyo? Ha? Amen? Siyempre, para sila ay makakilala sa Panginoon. Pero hindi po yun ang main reason. Bakit mayroong discipleship? Bakit mayroong pagtuturo or to teach the people? Siyempre, para lumago din sila. Pero hindi po rin yung tinatawag na main reason. Main reason why people get saved at siya ay lumago spiritual for the sake is Jesus, His name. No? So ginagawa natin yung pagbabahagi ng Word of God sa iba, nagtuturo tayo sa iba, ng discipleship, nung nagdi-disciple tayo, ginagawa natin lahat ito to the glory of Christ. No? Ngayon, ang goal natin sa ministry, mga kapatid, hindi gaining a name for ourselves and not comfortable. No, and not having fun in fellowship, but for the sake of His name. Ang sabi doon sa verse number 6, sabi niya yan, sa Romans chapter 1 verse 6, among whom are ye also the called of Jesus Christ. 7, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. We are beloved of God, called saints. No. Kailangan natin lahat is the grace and peace. God's power and God's peace. Amen? So, ayun title natin yan. The gospel of God has changed our identity in our life. Amen? No. And I will end this doon sa verse number 7. Babasahin ko po ulit. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ano yung different ng nakasulat dyan? Yung word na to be. Compare nyo to the other words in the verse, in this verse. Yung to be. Naintindihan na ang nagawa nyo. Yung to be. Okay? So, called to be saints sounds like future. No. The idea, called to be saints means right now.
right now. See, speaking primarily Gentiles who were fornicators, homosexual, and murderers, lesbians, and now they have Holy One. Kagaya rin sa atin. Sabi nga, walang masama ang bakla pumasok dito. Di ba? Hindi natin dapat buhalan yun. Kahit anumang kasalanan na meron siya. Kahit anong grabing kasalanan meron siya. Tanggap dito yun ng church. Basta willing siya magbago. No. Amen? Now, because our Christ has changed our identity, hindi dapat tayo namumuhay o nanatili sa kasalanan. Hindi dapat natin yan hinihintuan, mga kapatid. Hindi dapat tayong mamalagi sa kasalanan. Amen? So, ang salita ng Diyos o Gospel of Christ has changed our identity in our lives. Amen? Praise God. I call Pastor. Thank you for reminding us in that message truly that God planned everything. Our salvation, He promised a Savior in the name of Jesus or in the person of Jesus Christ. He declared to be the Son of God, and that Son of God in the human form died for us. God called us through faith to Jesus Christ. And so, there should be change. Okay? So, we always believe that if God changed our identity, the old or our former life should not be live in us. Kasi we have already new change and new identity. Correct? Like before we pray, ngayon na lang tayo nagkaroon ng law sa Pilipinas na pag nag-asawa ka, yung babae, she can remain in her name. She can remain. Like, halimbawa, ayaw ni Sister Virgie yung apelyido ko, si Pagan ako, Laurel siya. Laurel is a prominent sa Pilipinas. She cannot, she can not use my name because maatad siya sa, iba, sa, kung napapangitan kayo sa apelyido ko, ayaw mo pa identity yun. Pero, before that law came, halimbawa, si Abby saka si Jaire. Definitely, Abby identified to Jaire because, di ba, kinasal sila at yung pangalan ni Jaire dadalhin ni Abby. Pero ngayon kasi panahon natin yung lahat, di na. Di ba pwede ka nang remain, di ba? Ang apelyido mo ay Lorenzana. Pwede na siya manatili Lorenzana. Okay, hindi niya siya pwede, that is option. That is option. Meron din namang, halimbawa, ito naman na maganda, halimbawa, before we pray, pangit yung apelyido ng babae, maganda yung apelyido ng pangasawa. Ayaw niya mag-identity doon ayaw niya mag-identify doon sa apelyido niya. Dahil yun sa family, nila. Iano niya ngayon yung apelyido ng asawa niya, which is, halimbawa, Gonzales. Yung apelyido ng babae ay
ay masinghot. Di ba? Nawawalan. So, change to that identity. So, you are identified with kung saan ka, kung sino na pangasawa mo. Correct? And we are identified Christ. And so, we as a believers should demonstrate Christ in our lives. Okay? Kailangan maipakita natin, gawa man yan o salita, si Kristo sa buhay na. Okay? Tayo pong lahat ay mananag. Panginoon Diyos sa aming Ama, salamat po Panginoon sa pagkat aforetime or before you already planned the Savior to us, and you promise eternal life to us. And so, Lord, definitely we, as a believer, we are identified to Christ because we accept and obey the gospel. We are also called saints. And Lord, we pray that our lives or this life or individually we should to bear the name of Christ sa aming pong buhay. Dahil the gospel of Jesus Christ changed us, our identity. And declared righteous through believing and trusting Jesus Christ, through putting faith to Jesus Christ. We don't make righteous, but we declared righteous. We thank you, Father, for that privilege. Even though at first ang promise is for the Jew, but we thank you, Father, for the privilege as a Gentiles na i-share sa amin yung blessing, yung spiritual blessing. Lord, for Jesus Christ or for Jesus' name's sake, we pray, Father, that may you use our lives to be a vessel unto your glory, to share the gospel to those that are in need by sharing verbal or even we use leaflets or gospel tracts to tell them your love, your mercy, your grace to them. Maging kasangkapan po kami, Panginoon Diyos. That's the reason you called us, and that's also
is our undeserved privilege. Lord, sharing the gospel is a way to be thankful sa ginawa mo na sa amin, Panginoon Diyos. And also to worship you. Lord, we pray, or we hope that your name in our midst today is glorified and magnified. Thank you, Lord, for your love. All these things we ask and pray in Christ, our Savior. Amen. All right, thank you very much and blessed Sunday to all. Amen. Sa ating po mga kapatiran dyan, blessed Sunday. Sister Jean, Buddy Benji, who else? Irene is there, right? Sa Irene kayo Alright, so God bless you po. See you sa ating pong gospel service mamayang 6 o'clock. And let's enjoy